tapos na po. Sharing na po tayo po. Oo, maganda to. Hello po, good evening. Salamat sa Diyos ha, mga kapatid. Nandito na tayo sa mga kinakaharap nating mga magiging part ng program. We conduct yung mga small group activities natin. Hindi lamang po ito limited sa online, but even more sa on-site or physical na cell group. No, napakahalaga po nung sharing. So before I start, siguro baka dito tayo mag-focus sa mga challenges natin sa sharing. Sige nga, bago ko baka meron kayong mga tawag dito, comment kapag patungkol na sa sharing. Kasi alam niyo, talagang sa cell group, ano yan eh, punong-puno talaga ng sharing ang cell group. Fellowship talagang may sharing po niyan. Pero may mga members sa cell group na pwedeng maging challenge when it comes to sharing. Ano ba yung mga magiging challenge ninyo bilang small group leader, di ba? Meron diyan una yung ano eh. Sige, umpisahan natin yung mga tahimik muna. Basta paano yun pag tahimik sila? Ano yung mga pwede nating gawin? Anyone? Sige nga, kapatid. Si Snobby, pakibasa yung James 1:19 ha. Okay. Ano bang ginagawa nyo kapag medyo tahimik po yung bago pa lang? O kahit na siguro matagal. Kasi ano yan, small group yan eh. Physical ha? O sige. Amen. Ang sabi po dito, pakikinig at pagsasagawa. Verse 19, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Amen. Yun. Tingnan din po natin, ano ba yung mga pwedeng aral dyan. Sige. Sis Lola, ano bang mga ginagawa natin kapag may mga tahimik lang, no? Ayaw mag-share? Ako po ini-establish ko yung friendship, kinukulit ko ng konti para makampante siya. Yeah. So kumbaga parang pag tumatawa, unti-unti lumalabas na, di ba? Ay, Amen. pag nagsasalita na siya, maganda yan. Okay? So, we are not approving in the cell group na mananatili silang hindi nag-share. Hindi tayo ginawa ng Panginoon to be silent. We need to share everything, our burdens, our problems, even our triumphs. Yun naman ang goal ng testimonies, ng sharing di ba? Ito ng Diyos na ang bawat iglesia ay nagsasalita, especially in the context ng small group. So, pag may mga tahimik po na ayaw talaga mag-share, pwede natin silang i-encourage, no? So, pero syempre hindi sila yung una. May iba ka munang itatawagin. Pwede kang sige, bago ano yung parang tinatawag icebreaker yan eh. Sabi ni Sis Lola, nag-i-establish ng relationship. Sige, itid natin na to, yung hindi nag-share, mamaya na yun. Unahin mo muna, ano yung mga mapagpapasalamat mo sa Lord this week? Something to thank God for this week. So yung iba, nag-share na, thank you sa strength, So isa na nakikinig, nahitahimik lang, hindi nagsasalita, nagkakaroon na rin siya ng idea. No? Nagkakaroon na rin siya ng idea kung paano ba magpasalamat sa Diyos. So para mag-share ang isang tao, makapag-start ka ng conversation, kailangan ang mga tanong mo, hindi sagot ay yes or no. Masaya ka ba ngayong week? Hindi ganun eh. Ano yung parang nagpasaya sa'yo ngayong linggo? Ano yung mga napagpapasalamat mo sa Lord? Kasi may mga members talaga na hindi nila alam kung paano magsalita or mag-share. Maaaring meron silang mga negative na experience in the past o maaaring hindi lang talaga sila masalita, di ba? Nakikitawa lang, nakikinig lang, may mga ganun talaga. First timer, okay lang, maintindihan natin. We can be considerate. Okay, sige sis, susunod ikaw na. Mag-share ka na. Pero kung medyo matagal na siyang uma-attend, dapat maturuan natin kung paano magpasalamat sa Diyos. So, yung mga tahimik, alam na natin kung paano gagawin. You give them questions.
na kung saan makakapag-share sila ng kanilang puso, yung nangyari sa kanila. Praise the Lord. Meron namang tahimik, meron namang sobrang daming sharing. May mga ganyan ba? Paano kailangan gawin yan? So, isa, ayaw magsalita. Meron namang isa, gusto niya marami siyang sinasabi. Sige. So, paano natin yung mga challenge natin yan, di ba? So, siyempre, kailangan natin mag-set in order lahat. Kailangan may kaayusan. Ang bilang facilitator, na pag-usapan na natin yan, kapag kayo po ang leader ng small group, binigyan kayo ng authority. Binigyan kayo ng kapangyarihan na iset ang bawat meeting in order. Kapag out of order ang small group, sobrang haba mag-share ng isa, hindi na nakapag-share lahat. Diba? Yung testimony pala, mag-share lang ng praise report, ang dami ng sinabi. So, pag hindi mo yun na facilitate ng maayos, yung ibang mga members ay magkakaroon ng dahilan para, alam mo yun, ay, haba naman, baka pwedeng mainis din sila dun sa tao. So, dapat maayos natin maigi. So, kailangan po nating maging alert and watchful sa mga ganong pagkakataon. Mahaba ma-share, sis, ang ganda ng sharing mo. Unti-unti nagsasalita ka. Di ba? Hindi mo siya kinakat, unti-unti nag-a-agree ka doon sa sinasabi niya. Wow, ang ganda nun sis ah. Praise God yun, brother ah. Thank you Lord ah. Oh. Pag medyo humihinto-hinto na siya, at example, hindi pa rin humihinto. Basta i-agree mo lang, mag-agree ka lang. Wow, amen. Ang ganda niyan ah. Thank you Lord. Tapos pag hindi pa rin, mag-agree ka hanggang darating ang panahon sa pagpasok mo. Makakaramdam din yun na doon sa conversation na nag-agree ka. Tapos parang biglang medyo nag-slow down na siya. Thank you Lord, brother, sister. Sige, ituloy natin yan para gusto ko marinig yung mga sharing na yan. Medyo marami kaya yatang isi-share. Pero pagbigyan naman natin sila ng yung others na makapag-share din. Sige, abangan ko yan mamaya pwede. After ng ating cell group. So through that, hindi tayo pumapayag na ang buong cell group, ang buong program, kasi limited lang yung oras mapunta lang sa isang sharing. Hindi ito kasalanan ng members. Kapag out of order ang isang small group, hindi members. Hindi silang person to blame. Kundi sino? Yung facilitator. Ikaw yung small group leader, tayo yung nag-aral Hindi tayo pwedeng tumahimik lang. Bigyan tayo ng kapangyarihan na maging maayos. Kasi syempre, ang lahat ng tao gusto mag-share ng kanilang mga nangyari sa buhay. May mga tao nga kami nakausap dahil nga sobra silang busy sa trabaho, yung kanilang buhay, mga nangyari sa kanila, yung buong isang buwan ang kanyang sharing. Paano mo yun? Hayaan mo lang yun? It's not just about one person. It's about the group lifting up Jesus. So napakahalaga po to set things in order na kanino nasa small group leader. So unti-unti mag-agree ka, wow, praise God, thank you Lord. Oo, ang ganda. Sige sis, brother. Okay lang, mamaya tuloy natin yan. Praise God Ikaw sabihin mo yung mga senior niya, bro, congrats nga pala sa bagong mong trabaho, sister thank you Lord, pinagaling ka Sige, yung iba pang mamaya, itutuloy natin yung iba mong mga sharing. Tawagin na natin si sister ganito. Salamat sis, salamat brother. Kasi sineset mo in order. Kasi pag hinayaan mo lang, wala na. Wala nang time para sa iba. At hindi lang laging isang tao yung nagsasalita. Okay po, mga kapatid. Nasa atin yan to facilitate yung ating mga small group. So, merong mga tahimik, merong mga sobra naman sa sharing, meron naman na medyo takot sila mag-share. Yung kanilang dahilan kaya ayaw nilang mag-share, parang fearful sila sa magiging respond o hindi pa sila ready
So, ang kailangan mong gawin, mag-create ka ng safe environment na kapag sila'y napapakinggan, gaya nga ng binasa sa James 1:19, kapag sila'y nagse-share na wala agad judgment. Di ba? So, kailangan matutunan natin kung paano muna makinig. Oo. Kasi may mga tao na takot sila i-share yung kanilang mga experiences kasi baka natatakot silang ma-judge, 'di ba? Pero kapag nag-create ka ng safe environment na nakikinig tayo, 'di ba? Pero hindi naman natin ina-approve yung mga maling gawa, puwede yun, eh. You accept them, pero hindi mo ina-approve yung kanilang kasalanan. Paano? Nagse-share siya, example, bigyan ko kayo ng sharing. Mga bro, nahihiya akong mag-share, eh. Kasi alam ko masama 'to, ano 'to, eh, inaalis na ako ni Lord dito, eh. Pero mga bro, pero hindi, 'wag na nga lang. Sige na, share mo na brother, okey lang, sige papakinggan ka namin. Eh, ano, eh, mga gano'n pa, 'di ba? Ayaw agad mag-share, eh. Kasi may kasalanan, 'di ba? Ah, this week kasi parang nakagawa ako ng kasalanan, eh. Nalasing na naman ako. Sabi ko hindi na ako mag-iinom pero nalasing na naman ako. So paano mo siya i-a-approach na, paano mo ili-lead yung tao na yon na sa kanyang sharing, makakaramdam pa rin siya ng, alam mo yon, ng hope dun sa nangyari sa kanya. Ang maling cell group leader, eh, ikaw naman kasi ang tigas ng ulo mo, eh, sinabihan na kita, eh, pasaway ka. Hindi gano'n. Brother, sige, patuloy tayong manalangin sa Diyos, ha. Totoo, mali yung ginawa mo, pero may grasya ang Diyos para sa susunod hindi mo na siya magawa. Paliwanag mo ang consequence ng paglalasing, nawawala tayo sa katinuan, magagalit yung asawa, 'di ba? Nalalason ang ating katawan. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos at pinalaya ka na niya diyan. Ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo na may kabanalan. Ang gusto ng Panginoon talagang luwalhatiin natin yung Diyos sa pamamagitan ng ating katawan because our bodies is the temple of the Holy Spirit. So, na-approach mo yung sin, hindi mo in-approve, huwag mong sabihin na, "Di bale, okay lang yan." Hindi okay yun. Hindi okay ang magkasala. So, merong sense na naintindihan niya na mali yung kanyang ginawa, pero hindi siya kinondemn na hanggang dun na lang ang kanyang buhay. Binibigyan niyo po ng pag-asa. Napakahalaga po niyan. Kaya ang panalangin sa Diyos, kung paano tayo magsasalita, napakahalaga po nun. Hindi tayo papayag na basta lang nag-share, alam mo na humihingi nga ako ng sorry kay Lord kasi ganito, eh. Tapos sasabihin ng cell group leader nagkasala, bale okay lang yan. Hindi okay yun, mali. Ang sasabihin ng cell group leader, "Brother, sis, hindi gusto ng Diyos ang ginawa mo, pero mahal ka niya at salamat sa pagiging honest mo. Humingi tayo ng tawad kay Lord at hingin natin ang grasya niya na makasunod ka sa mga pinapagawa niya sa iyo. Salamat sa sharing mo at kami, eh, natututo din." 'No? Malinaw po, salamat sa Diyos. So, let's work on this, kung paano natin i-de-deliver yung salita ng Panginoon. Ang challenge pa is, kapag, lagi na lang yung leader, sa leader lang nakadepende yung sharing nung small group. Napakahalaga po na tayo, makita natin yung potential ng makita natin na may mga leaders din na makakatulong ninyo, na hindi lang ikaw yung nagbibigay ng encouragement, ng comfort, ng insight, hindi lang laging dependent sa'yo. 'Di ba yung Messiah complex, alam niyo na yun? Na hindi tatakbo ito kapag wala ka, hindi dapat gano'n ang ating mindset. We need everybody, the whole church, working together as one body, different parts. Kailangan alam mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, meron tayong tinuturuan na nagli-lead din, na nag-e-encourage
Kasi ang totoo, darating ang time kapag medyo madami, umabot ka na ng 12, mapapagod ka. Hindi mo lahat matututukan. Pero pag meron kang someone in your group na leaders din, mas magiging stronger. Mas magkakaroon ng mas maraming encouragement sa lahat ng mga members sa cell. Okay? Ano pa? Isa na lang siguro ang pwede nating maging challenge. Hindi nag-share. Diba? Merong ganyan eh. Sa simbahan, maingat tayo dyan. Kailangan makita agad natin yan. May mga bago, nag-walk-in, tapos nung sinel group, yung walk-in, hindi nag-share. Nagturo. Di ba? Hindi nag-sharing. Dapat siyang mag-share. O, kamusta ka na? Taga saan ka? Ang ganito. Hindi. Nagturo ng doktrina. Nag-Bible study dun sa sharing. Nag-preaching. Nag-teaching. O, challenge po yan, mga kapatid. So, paano gagawin natin? Sister Cheng, pakibasa yung 2 Timothy chapter 2, verse 15 hanggang 16. 2 Timothy 2:15 to 16. Sister Michelle, ang maganda sa'yo yung 2 Timothy 2:24 to 25. Ayan. Sister Lola, 1 Timothy 3:15. Ayan. Maganda yung mga encouragement ni Apostle. Mami Ading, 2 Timothy 16. May mga nagtuturong bigla, di ba? Instead na sharing, teka, naging preaching to Dumoble ang preaching So, yung atin po mga small group, kailangan, isa po ay lugar na kung saan makakapag-share. Number 1 ng mga testimonies, yung mga tao, ano yung nangyari sa kanilang buhay, ano yung mga naranasan nila for this week, paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi po para magturo. Kapag meron kayong pinag-share doon at nagkaroon ng preaching, ng teaching, bilang ikaw small group leader, kailangan matutunan mo kung paano i-redirect sa main, what do you call this? Main intention. Bakit ba may cell group? It's not for preach, but it's for sharing. Number 1, sharing testimonies. Paano nila naranasan na kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Sige, basahin po natin yung mga verses na yun. Opo. Oh, sabi niya, hindi ka mapapahiya. Kailangan matutunan natin ang salita ng Diyos, ang mga aral ng Diyos. Tayo po bilang pastol ng small group, ingatan niyo po yung mga tupa binigay sa atin ni Lord. Pinagkatiwala yung tupa, mga tupa na yan. Ang mga tupa ay dapat makakain ng mga mabubuting pagkain na makapagpapalakas sa kanila. Ito pong letter ni Paul kay Timothy bilang leader. Para gold na leader sa harapan ng Panginoon. Isang manggagawang walang dapat ikahiya. Paano siya hindi mapapahiya? Kailangan tama ang paggamit niya sa salita ng Diyos. Dapat tama ang kanyang itinuturo. Tama ang salita ng katotohanan. Matuwid ang kanyang pagtuturo. Wasto. Ano ang tawag sa isang nagtuturo o guro na kamalian ang kanyang itinuturo? Inililigaw niya ang mga tupa. Ano pong tawag doon ng Biblia? False teacher. Yan, exactly. Bula ang guro. Mali ang itinuturo. So, paano natin malalaman ang mali?
dapat alam natin yung totoo. Diyan papasok yung knowledge natin sa Word of God. Kasi siyempre mga tao, iba't ibang environment, upbringing. Sipin nyo, sa isang buong linggo, kung sino-sino napakinggan yan. Kung sino-sino yung mga narinig nila. Ang dami, halo-halo. Tapos pagdating doon, biglang nagturo. Ay naku, lagot. Anong gagawin natin bilang small group leader? Narinig mo, parang mali yata tinuturo nito. Sabi niya, I thank the Lord Jesus Christ, our Father in heaven. Good. Praise God. And the power of the Holy Spirit, good, amen. And I also thank my Heavenly Mother. Teka, brother, sister. Wala pong Heavenly Mother. Hindi, si Mama Mary, anak ko, sister. Jesus name, ang salita ng Diyos, kapag nananalangin tayo, pasalamat tayo sa Ama, sa pangalan. Yan. Kasi may mga guru, may hebra. Ingat kayo. Hindi tayo pwedeng tatahimik lang. Tandaan nyo, ang pagtahimik ng leader sa mga naririnig na mga bulaang turo ay pag-approve sa mga itinuturo. Pastor, hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Kaya napakahalaga ng pag-aaral. Kapag hindi po tayo sigurado doon sa mga naririnig natin, ano kailangan gawin? Naririnig ng lahat, sis Lola. May nagtuturong ganun, hindi mo kayang sample lang, anong kailangan mong gawin as small group leader? Kailangan align po sa Bible yung isasagot mo doon sa Sample, hindi pa tayo masyadong prepared doon. Parang first time kong narinig yun. Paano kaya? Anong kaya pwede mong gawin? Para tawagin naman, kita. Yan! Exactly! Teka, tawagin natin si Pastor Medyo may katanungan. Pero para ma-confirm natin kung tama yan Magtawag kayo. At bibigay natin sa kanila yung salita ng Diyos. Ito sinasabi ng Bible. Basahin natin kung totoo Kasi ito yung katotohanan. Sige, basa po kapatid. Sagot po yung isang verse. 24, 25. Second Timothy 2, 24, 25. Sinong leader natin? Si Mitch ba? Sis Michelle, ikaw sis? Yes. Yung muna habang hinihintay si Sister Michelle. First Timothy, sige, andiyan ka na sis. Hello po, Pastor. Wait lang po. Nawalan po kasi ng signal. Sige. Okay lang. Second Timothy po, Opo. 2, 23 to 25 po. yung 24 na lang. Sige. Okay. Thank you, Lord. Sabi po dito, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Amen. Tuloy, 25. Sabi dito, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakali marapati ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang Sige, katotohanan. tuloy mo na. Amen. 26. Sa gayon, Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Amen. so tayo po, bilang mga small group leader sa mga sharing, lalo na may mga aral, biglang mga turuan, especially now in the social media age, ang dami nating napapakinggang preacher. Ang problema, hindi naman yung pakikinig, kundi yung paniniwala ng agad-agad. Tingnan, Pero lang tayo. Hanggang dosob. Ang tawag po ng mga theologian dyan, doon sa nagiging extremist. Sobra ka naman.
sa paliwanag na yon. Hanggang doon lang inexplain ng Bible eh. Diba? Huwag mo nang dagdagan. O, halimbawa, ganito. O, ang Holy Spirit, ang symbol ng Holy Spirit ay tulad siya ng isang kalapati. Bumaba kay Jesus ay tulad ng isang kalapati. Hindi sinabing bumaba yung kalapati. Diba yung dove? O, ano po ang definition ng Bible patungkol sa dove? O, ibig sabihin, yung dove, be gentle, sabi ni Jesus, be gentle as doves. So, ibig sabihin, kung nasa atin ang Holy Spirit, ang paliwanag, makikita sa atin yung gentleness. Ang dove sa Bible ay ginagamit as a clean bird, offering, sacrifice. So, ibig sabihin, ang Holy Spirit ay symbol din ng hindi lamang ng gentle, ang Holy Spirit din ay pure. Hindi siya magtuturo ng mga marurumi, masasama. Maintindihan niyo mga kapatid? Hanggang doon lang pinaliwanag ng Bible, huwag tayong sobrang mag-research. Tandaan nyo, kapag sumobra na, hindi na tama. Pag lumampas na tayo sa paliwanag ng Bible, hindi na tama. Paanong pwede magkamali? Diba? Ang Holy Spirit tulad ng kalapate. Sobra-sobra mag-research. Gaya ng kalapate, pag pumalakpak, pupunta sa'yo. Diba? So, ibig sabihin, pag pumapalakpak tayo kay Lord, mapapasayo ang Holy Spirit. Tama ba yun? Ano ba yun? Isipin nyo. Sobra, mali. Extremist. Kapag hindi sinabi ng Biblia ang paliwanag, sinabi ni Jesus, no one knows the hour. Walang nakakaalam ng oras at araw na yun. Anong ginawa ng ibang grupo? Nag-research, nag-mathematics. Kailan sinabi yan? Anong year yan? 2033 AD. Kinompute. Ang daming sinabi. Darating si Jesus 1988. Gumawa pa ng libro. Diba? Isipin yun. Why Jesus will come back the year 1988. Hindi dumating. Nagkamali kami ng compute. Gumawa uli ng pangalawang volume. Why Jesus will come back 1989. Grabe, no? Mali. Kapag hindi sinabi ng Bible, sinabi ni Jesus, walang nakakaalam, huwag mo nang alamin. Deuteronomy 29:29, the secret things belongs to the Lord. But the things revealed to us and to our children belongs to us. May mga bagay na hindi niya pinapaalam. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo nahahalukayin. Pero sa paghalukay mo, sa paghuhukay mo patungkol sa Diyos, mag-ingat tayo. Baka tayo ay mailayo instead na mapalapit sa Diyos. Minsan kasi yung ibang tao, sa pagtuturo nila ng salita ng Diyos, sa kanilang paghuhukay, tanungin natin yung kanilang intensyon. Baka naman gusto magbigay ng mga bagong aral, bagong katuruan, para itaas na sila'y marunong, matalino, magaling. Kaya kailangan we be discerned. Alam natin yung intensyon ng mga tao. Ito ba'y magdadagdag sa akin ng kaalaman para mapalapit ako sa Diyos? O mailalayo lang ako sa Lord nito? O magto-throw up lang ito sa akin ng mga tanong o duda? Parang naguluhan yata ako dun sa explanation, Pastor. Tanungin mo na, because God is the God of order. He is not a God of confusion. Kapag meron siyang ibinibigay sa atin, may sagot ang Biblia. At ang pinakasimple na dapat nating gawin, kapag sinabi niya, gawin lang natin. Minsan, ang dami pang research, pero ang totoo, simple lang pinapagawa ni Lord. Sumunod ka, magpatawad ka, maglingkod ka, ibigay mo ang para sa Kanya. Napakasimple lang no? So, minsan kasi may mga katuruan, especially sa mga small group. Iba-iba po yan. Hindi nyo alam, yung iba, lumaki sa ganitong religion, ganito yung belief, ganito yung mga teachings na natutunan nila. Tapos pagdating sa cell group nyo, biglang nagkalat doon ng mga katuruan. Ano ang mangyayari? Sister Cheng, sa mga tupa na walang kaalam-alam. Tapos biglang nakarinig. Maliligaw.
magtatanong, sinong accountable? Tayo, as cell group leader. Tandaan nyo, hindi nyo pwedeng sisihin yung kaaway. Ginagawa niya taga yun. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Gawain niya talaga yun. Mamasisihin lagi yun. Gagawin. Expect mo na gagawin niya yun. Tayo as leaders, we need to become better leaders. Rightly dividing the word of truth. Mag-aaral tayo ng word of God. Kapag hindi natin alam, tama. Sis Lola, patawag mo ako. Patawag mo si Sis Bel. Tatanong niya, okay, sige, ganito, ganyan, ganito. Meron kaming tanong, Pastor ano bang nangyayari dito? Ganito, ganyan. Di ba? So, napakahalaga po ng pagtatanong. Doon, bibigay natin sa kanila yung salita ng Diyos. Kapag walang sinabi ang salita ng Diyos, kapatid, doon sa kanyang katanungan, and then, doon ka magtanong, katotohanan nga ba ang hinahanap natin o magbibigay lang tayo ng kalituhan? Kapag wala namang sinabi at dadagdagan natin, babawasan natin. Hindi tama yun. Sige. 1 Timothy 3 verse 15. Verse 15, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Amen. Wow! Sis, ano daw yung iglesia? Ano daw yung simbahan? Tayo daw ay ano na? Haligi at saligan ng katotohanan. Diyan mo malalaman ang katotohanan. Sa church, kapag hindi na katotohanan, anong klaseng church tayo? Tayo ang saligan ng katotohanan. Haligi, ibig sabihin matibay. Pundasyon, nasa atin yung truth, binigay sa atin ni Lord. Ano yon? Word of God. Hindi tradition Kasi yung Catholic group Kasi sinasabi lang, di ba? Kami ang sandigan, kami ang haligi ng katotohanan. Mali. Ibig sabihin ni Apostle Paul dyan, yung mga kapatid, yung Word of God kasi binigay sa atin. Na si Kristo ang nagtayo sa atin. Siya ang pundasyon nito. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Nasa atin yung Word of God. Kapag sinabi ng Word of God, tama ka, tama ka. Pag sinabi ng Word of God, mali ka, wala tayong magagawa kahit anong paliwanag, mali. At yun ang ating susundin. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sige po. Sabi po dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakilang sa pagtuturo ng katotohanan, Yan. sa pagsaway, malian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Di ba? Saan po tayo kukuha para magturo katotohanan? Mami Ading? Sa banal na kasulatan ng Diyos, Ayan. Ano po ang banal na kasulatan? Bible. ang ating Biblia, salita ng Diyos. Yan po ang tinuturo natin, Bible. Dapat nasa konteksto, ang pagtuturo, sino ang sumulat, ano ang kultura, bakit isinulat, anong mga panahon na yun, nung isinulat, ano po yan, lahat po yan Kaya pag-aaralan talaga natin yung Bible, napakahalaga po sa inyo bilang mga cell group leader, nag-attend kayo ng Bible study. Kasi pag nagtanong na sila, sinong sasagot? Tayo ang sasagot according to the Word of God. Kapag walang sinabi, pag yung sinabi natin ay hindi ayon sa salita ng Diyos, 100% mali tayo. Kapag yung sinabi natin, according to the Word of God, nasa katotohanan tayo. At hindi tayo dapat matakot. So, mayroong sinabi po dyan, yung Word of God po, nagtuturo ng katotohanan. Pangalawa, sinasaway yung kamalian. Huwag natin pepersonalin yung mga tao. No? Ipahayag lang natin yung salita ng Diyos. Alam ko naman yan Siguro kayo na-experience nyo na rin. Ako, hindi na mabilang sa kamay. Maraming beses na. Maraming beses na sinasabi sa akin, masyado mo naman akong pinipersonal. Ako lang yata pinaparinggan mo sa mga turo mo. Para namang nasasaktan din naman ako. Totoo naman yun. Siyempre, nasasaktan din. Kahit naman ako nasasaktan pag binabasa ko yung Word of God. Kasi ako yun.
Ang totoo, kasi ako yun. Kasi matalas ang salita ng Diyos eh. Hebrews 4:12, Sister Lola, pakibasa. Hebrews 4:12. Sinasaway tayo sa kamalian natin. And siyempre, ang pagsaway ng Diyos sa kamalian natin, wala naman pong masayang magpagsasaway, di ba? Parang ako lang lagi, ako na yung topic eh. Hindi po ganun. Ang salita ng Diyos talaga, sinasaway tayo sa kamalian natin. Meron nga po akong sinisharean eh, ng Word of God eh. Pero yun mo, pinapabasa ko lang sa kanya. Alam mo nangyari sa kanya? Kasi tinuturuan siya ng Lord, sinasaway. Sabi niya, Pastor, sabi mo sa akin kung mali ako. Sabi ko sa kanya, hindi ako magsasabi kung mali ka. Ang salita ng Diyos ang magsasabi kung mali ka o hindi. Basahin mo. Pero yun hindi niya na mabasa. Umiiyak na lang siya. Hagulgol siya. Bakit? Buhay ang salita ng Diyos. Yan ang magsasaway sa atin kung nasa katotohanan tayo o hindi. Dapat alam natin yan. Bilang cell group leader, hawak nyo yan. Kapag hawak mo yung katotohanan, huwag kang matakot. Hindi mo na kailangan pagtanggol yung Bible. Parang leon yan. Kailangan mo lang pakawalan yung leon. At leon na ang gagawa, magtatanggol sa kanyang sarili. Amen? Pero yun, pag alam mo yung totoo, hindi ka matatakot. Bakit? Buhay ang salita ng Diyos. Hebrews 4:12. Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Oo, alam ko iniisip mo ah. Alam ko mga balak mo ah. Alam ng Word of God yan. Kaya aray, di ba dalawang magkabila, may talim? Kahit saan mo, balik-balik ta rin mo, tatama sa iyo yan. Masakit talaga yan. Sabi nyo, kasukasuan. Kahit sa maro, anong ibig sabihin? Walang makapagtatago sa salita ng Diyos. Ihahayag niya ang katotohanan sapagkat siya'y katotohanan. Kaya alam nyo, kung kayo po ay gusto nyo maging victorious ang inyong pagiging small group leader, aralin nyo yung Bible. Mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Yung tinuturo ko po sa Bible study natin, take advantage nyo. Kasi ka-level nyo yung mga pastor na kasama namin sa school. Ito yung mga pinag-aralan namin sa school, tinuturo ko sa inyo. Para maging mahusay tayo, di tayo mapahiya. Take advantage nyo. Meron yung nagsabi, yung umaattend sa atin, ilang buwan pa lang, tapos umattend siya sa iba, tapos nung nag-share siya, alam mo, sabi sa sharing niya, grabe brother, sister, parang ang lalim na ng kaalaman mo sa Biblia. Medyo advanced ka na sa mga Bible sharing mo ah. Bakit? Bible study. Sa Bible study, huwag niyong sayangin. Habang may pagkakataon, isang pindot na lang oh, magagamit niyo yun. Masasaway niyo yung mga maling turo. Matuturo niyo yung totoo at magiging confident ka. Kasi ang kaaway, confident din magsinungaling. Totoo ba yan? Kala mo totoo, di ba? Biruin mo yung ahas, so sabi kay Eva, hindi ka mamamatay. Oh, isang napaka-confident, no? Magiging tulad ka ng Diyos. Sinungaling yan. Paano mo gagapin ang kasinungalingan ng kaaway? Word of God. Know the truth. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Kapag kayo lagi kayo nagsishare ng Word of God sa small group nyo, hindi mo na kailangang sabihin na ang bawal at pwede. Sila mismo magkakaroon sila ng conviction. Sa puso nila, maaantig ang kanilang mga puso. Mali ang buhay ko. Kailangan ko magbago. Kailangan ko tumalikod sa kasalanan kahit hindi mo sinabi. Mismo yung Word of God kumilos. Holy Spirit, thank you. Praise God. Totoo yan. Ipahayag lang natin yung Biblia. Hindi yung sarili nating opinion, tradisyon. Kasi mapapahamak tayo doon. May mga butas yun eh. Hindi consistent.
Pero yung Word of God, consistent, faithful. Faithful then, faithful now, faithful forevermore. Panghuli, pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Siyempre, ang role ng Word of God is for us to live a life that is pleasing to God. So, napakahalaga po. Ito yung standard for living. Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos ang pamumuhay natin, tayo po ay namumuhay sa kalikuan. Dalawa lang yan. The Word of God is the final court of appeal. Magsasabi kung nasa katotohanan ka o nasa kasalanan ka. Bago tayo mag-pray, meron ba kayong mga question? Salamat sa Diyos. Ano yung mga natutunan mo? Mel, Sister Mel, kung walang question. Sige, isa lang, Mel. Habang iniintay si Mel, tawagin natin si Sister Mea. Good evening, sis. Good evening po, Pastor. Good evening. Yes po. Oh, sis, ano ba yung parang take away mo? Yung parang natutunan mo sa lesson natin now? Yung awareness sa small group na cell group. Kumbaga, kailangan bigyan po ng chance ang lahat para makapag-share ang lahat. Amen. So, ikaw yung magsasabi, sis, brother, sa susunod si ano naman, di ba? Hindi pwedeng hahayaan mo lang, sis, no? Praise God. Thank you, Lord, sis Mea. Tawagin natin nandiyan na ba si Mel? Yes po, hello po, Sige, Pastor. Mel. Ayan. Yung sa akin naman po, dun po sa part na kung paano mo makukuha yung loob o yung tiwala ng mga baguhan po sa pagbabahagi ng kanilang mga pagpasalamat. Ganun. Kasi totoo po yun na ang pagbago pa lang po kasi talaga, observe lang po muna sila, nakikinig lang muna. So, ang maganda po siguro nun, bigyan sila ng time para makapakinig at yun, kumbaga magpakita ng halimbawa kung paano ba yung ginagawa sa pag-share or mga pinagpapasalamat, ganun po. Yes, thank you, Lord. So, bago mo siya tawagin na first, yung iba muna, di ba? O paano ba? Nung papasalamat kay Lord. So, nagkakaroon siya ng Okay, praise God. Mami Wing, panghuli po. Hello? Sige, wala pa si Mami Wing. Tawagin na si Tita Nida. Yan, good evening po sa ating lahat. Example po sa sharing time, iba po pag sharing time. May mga hindi sabi niyo may mga hindi umiimik, ganyan. Pero pag ang gagawin natin pag ganon, parang magkwento muna tayo about sa ginawa ng ating Panginoon sa atin bago natin sila tanungin at pagtatanungin natin sila, hindi answerable by yes or no. Halimbawa, pag sister, ano ba natutunan natin sa pagtuturo ni pastor ngayon? Noon. Hindi ka agad-agad may natutunan ka ba? Hindi ganun ka answer. Baka sabihin meron. Ganun. Kaya kailangan tanungin muna natin kung ano ba kwento muna natin yung sarili natin na kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. At ganun din pag parang naliliwanagan na siya, parang nag-iisip na rin siya. Sabihin natin, ano po ang natutunan, sister, ano po ang natutunan natin sa tinuro ni pastor ngayon? Ganon.